Aaminin ko po, noong mga panahon na hindi pa po uso ang Google Maps app at saka itong Waze, kahit Messenger, madalas akong kabahan kung mapupunta ako sa mga lugar na hindi ko pa talaga napupuntahan. Siguro na naranasan nyo rin ito, na kayo ay nabigyan lamang ng kapiranggot na direksyon. Pumunta ka doon pag may nakita kang ganito, pumasok ka doon, kumaliwa ka doon, kumanan ka doon. Masasabi po natin, ang mga direksyon na ito, hindi tayo sigurado kung tama ba ang pagliko natin, kung nalampasan mo na ba na dapat mong puntahan, at sa huli, wala na siguro mas higit pa sa tanong na makakatulong sa atin, si Manong. Manong, pwede po ba magtanong? Yan na siguro ang pinaka-solusyon. Kung wala kang Google Map, wala kang Waze, ang nakakatulong sa atin sa mga ganong sitwasyon ay si Manong o si Manang. Pero iba na po ngayon. Sa panahon po ng Waze, with all these digital availabilities, Google Maps, halos hindi ka na mangangamba. Basta may data ka, may signal ka, may boses na gagabay sa iyo. In 200 meters, turn right. Kaya kahit hindi mo alam ang buong ruta, tiwala ka na makarating ka sa iyong pupuntahan dahil may gumagabay sa iyo. At naalala ko isang beses habang sinusundan ko ang direksyon ng GPS, naisip ko, kung ako lang ang umaasa sa sarili kong talino, baka naligaw na ako. Pero dahil may gabay, nakarating ako ng ligtas sa tamang destinasyon. Mga kapatid, ganyan din ang gawain ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Siya ang ating patnubay sa buong katotohanan. Hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi itinuturo niya sa atin ang daan patungo kay Kristo. At higit pa po dito, siya ang nagdadala ng lahat ng kaluwalhatian kay Jesucristo. Upang ang ating pananampalataya ay hindi nakasentro sa tao, hindi damdamin, hindi sa karanasan, kundi kay Kristo lamang. Kaya ngayong umaga, ibubuod ko ang sermon sa isang pangungusap, ang banal na Espiritu, patnubay sa katotohanan at tagapagluwalhati kay Kristo. Ulitin ko, ang banal na Espiritu, patnubay sa katotohanan at tagapagluwalhati kay Kristo. At sisilipin po natin dito ang dalawang mahalagang katotohanan. Mula sa John chapter 16 verses 13 to 14. Una dyan, ang Espiritu ay patnubay. Ang Espiritu ay patnubay sa buong katotohanan. At ang Espiritu, pangalawa, ang Espiritu ay laging nagbibigay luwalhati kay Kristo. Punta tayo sa unang punto. Ang Espiritu ay patnubay sa buong katotohanan. Sabi sa verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili,
kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya kung titingnan natin ang literary context dito, ito ay tumutukoy actually sa farewell discourse ni Jesucristo. Umpisa sa John chapter 13 to 16 o 17. At nangyari ito sa huling hapunan during the Lord's Supper. Kanya inihanda ang mga alagad para sa kanyang paglisan. Nangyari ito sa Upper Room Discourse. At sa Juan chapter 14 verses 16 to 17 pa lang, wala pa ito sa chapter 16, ipinangako na niya ang Espiritu ng katotohanan na mananahan sa mga alagad. At tapos na po sa John chapter 15, 26, ang Espiritu ay tinawag na tagapagtanggol na magpapatotoo tungkol kay Kristo. So from chapter 14, 15, ngayon 16, ipinaliwanag na niya ng mas malinaw kung paano gagawin ng Espiritu ang kanyang gawain. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ni Kristo. Kaya kung susuriin po natin, talagang binigyan diin ni Jesucristo ang pangakong darating sa kanila. Na sa gitna ng kanilang kalungkutan, kasi aalis na si Jesucristo eh. Darating na yung araw ng kanyang kamatayan. Kaya sa kabila, sa gitna ng kanilang kalungkutan, sa gitna po ng kanilang pangangamba, ipinangako ni Jesucristo ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Ng Espiritu ang siyang gagabay sa mga alagad sa buong katotohanan. Hindi upang magdala ng bagong aral na hiwalay kay Kristo, kundi upang ilantad at ipahayag ang lahat ng katotohanan tungkol sa Kanya. Kaya sa 1, 16, 13, 14, in particular, malinaw na itinituro na ang gawain ng Espiritu ay hindi ihiwalay kay Kristo, kundi upang ipahayag ang katotohanan ni Kristo at luwalhatiin siya. Kaya malinaw na siya ang Espiritu ng katotohanan na binabanggit ni Jesucristo dito. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba, darating ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya Espiritu ng damdamin. Hindi siya Espiritu ng karanasan. Maraming tao ang nag-aakalang ang presensya ng Espiritu ay nasusukat sa emosyon. Kung naiiyak ba sila sa awit? O kung nararamdaman ba nila ang kakaibang init? Abay, talagang filled of the Holy Spirit yan. Talagang napuspos ng banal na Espiritu yan. Ngunit ang nalinaw, ang pagkasabi ni Kristo, siya ang Espiritu ng katotohanan. Sa 1:14-17, siya ay tinawag na Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang gawain niya ay nakatali, hindi sa subjective, no? Subjective yung nakatutok sa sarili mo, subjective na karanasan, kundi sa objective na katotohanan ng Diyos. Kaya hindi ito patungkol sa iyo. Patungkol ito kay Kristo. Ang katotohanan
na ito, tandaan natin, ay hindi rin idea lamang, ideas born out of human ideas, human inventions, kundi patungkol ito sa isang importanteng persona, si Jesus mismo. Kaya sabi sa John 14:6, a very familiar verse, sumagot si Jesus, ako ang daan. Hindi ikaw ang daan, hindi ang emosyon mo ang daan, hindi dahil sa kabutihan ng tao ang daan, hindi. Sabi ni Jesucristo, ako lamang ang daan. Walang ibang daan. Hindi dating daan, hindi bagong daan, hindi yung sinasabi ng mga tao na yun ang tamang daan. Ang sabi ni Kristo, ako lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan. Siya lamang ang buhay. At walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Malinaw po yun. Kaya anumang patnubay na sinasabi nila patungkol sa Espiritu, na sinasabi natin, patnubay, ang totoong patnubay ng Espiritu, ay laging nag-uugat, nakaugat sa kung sino si Kristo at sa ginawa niya para sa atin. Kaya gusto natin ilinaw ng kanyang patnubay, ang kanyang gabay, ang working and guidance ng banal na Espiritu ng katotohanan na binabanggit ni Jesucristo po dito ay hindi po hiwalay kay Kristo. They are not inseparable. These are not two separate roles, functions, pagkilos ng dalawang persona sa Trinidad. Hindi po. Ang sabi ng teksto, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, ang Espiritu dito ay hindi po self-promoting. Hindi niya pinopromote yung sarili niya. At magsasabing mas mataas, mas malaki, mas makapangyarihan ang pwede kong maibigay sa inyo, kaya wag na kayong tumuon, wag na kayong tumugon, wag na kayong makinig sa mga turo ni Kristo, wag na kayong magbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia, dito na lang kayo sa Holy Spirit. Sabi po ni D.A. Carson sa kanyang pong commentary, The Gospel According to John, sabi niya dyan, the Spirit's role is not to bring new, not to bring independent revelation, but to lead the disciples into the truth, to lead them into the truth, bound up with Jesus Himself, especially His death, resurrection, and exaltation. Kaya tulad ni Kristo na nagsabi sa John chapter 5 verses 19 to 20 na hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hiwalay sa Ama, ang Espiritu naman ay base sa observation sa teksto na ito ay siya'y walang sariling agenda din. Bakit? Dahil siya ay tagapagdala lamang ng mensahe ni Kristo. The Spirit is not an innovator, sabi ni John Calvin, but a faithful minister of Christ who brings nothing of his own but repeats what Christ has taught. Kaya sa systematic theological study sa personal o sa person ng Diyos Espiritu ng katotohanan, ito ay may dalawang kahulugan. No? Lalimin natin ng konti. Pag sinabing ontological, dalawa yan. Ontological,
at saka functional. Okay? Ontological and functional. Pag sinabi natin ontological, ibig sabihin ay kung ano siya sa kanyang likas na pagkatao, essence or nature sa Trinidad, sa Trinity. Okay? Triune God. So, ontologically speaking, dahil siya ay Diyos mismo, okay, ang banal na Espiritu, bahagi siya ng Trinidad. Kaya ang kanyang kalikasan ay katotohanan. Kaya Espiritu ng katotohanan. Hindi siya maaaring magsinungaling. Hebrews chapter 6, verse 18. So, ibig sabihin, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao ay puno ng katotohanan. Kasi ontologically speaking, siya ay Diyos ng katotohanan. Sapagkat siya mismo, ang katotohanan, sabi nga sa 1 John chapter 5, verse 6, 1 John 5:6, ano sabi doon? Ang Espiritu ay siyang katotohanan. So, yan yung ontological meaning sa pag-aaral ng person ng banal na Espiritu. At dito naman tayo pupunta sa pangalawa, yung functional. Anong ibig sabihin ng functional? Pag sinabing functional, ito naman ay tumutukoy sa gawain o tungkulin. So kanina, yung ontological, yung person mismo, yung being, yung essence ng Holy Spirit. Ngayon naman, pag sinabing functional, ito ay tumutukoy sa gawain niya. Sa tungkulin niya. So pag sinabi natin functional, hindi lang siya katotohanan sa kanyang pagkatao, in His essence and being, kundi ang kanyang misyon. Ang kanyang misyon ay ang magturo at magpatnubay sa katotohanan. Yan ang functional word ng banal na Espiritu. Kaya functional na tawag sa kanya bilang Espiritu ng katotohanan sapagkat siya ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay patungkol kay Kristo. Kaya binibigyan natin ng credit ang banal na Espiritu dito. Bakit? Kasi function ng Espiritu is to bring us to the truth, is to bring us to Christ. Yan ang layunin ng banal na Espiritu. At ang kanyang role ay hindi magdala ng bagong mensahe, kundi ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo, hindi labas kay Jesucristo, kundi nakaugat kay Kristo. Nakaugat po kay Kristo. So sa madaling salita, ang kanyang misyon ay inihayag. Ang kanyang misyon ay ihayag ang katotohanan ni Kristo. Ihayag ang katotohanan ni Kristo. Hindi damdamin. Okay? Hindi damdamin. Hindi karanasan, kundi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya sa ating pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ay hindi patungkol sa iyong karanasan. Hindi mo pwedeng gamitan ang iyong karanasan o gamitin ang iyong personal na karanasan, because our testimony is not the gospel. Hindi yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya kapag tayo ay nakikipag-usap sa tao, hindi mo pwedeng sabihin, tignan mo ko. Binago ako ng Diyos. Tignan mo ko.
Kaya sundan mo ang yapak ko. Tignan mo ko. Hindi po ganon. Partly, nakakatulong yun. Ebidensya na may Diyos na kumikilos sa isang taong minsan nagpailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Minsan nang nabubuhay sa kasalanan. At tunay nga na may Diyos, banal na Espiritu na siyang tumutulong para itawid ka at dalhin ka kay Jesucristo. Kaya the Spirit's office is not to coin new doctrines, sabi ni John Calvin, but to seal our minds the very doctrine which Christ has already delivered to us. Kaya ito ang babala. Kaya lahat ng tinig na nagsasabing mula ito sa Espiritu, Pastor. Mula ito sa Espiritu narinig ko, na panaginipan ko, sa kalagitnaan ng aking pagtulog kagabi, may narinig akong tinig ng Espiritu ng Diyos. Pwede sabihin ng sino man ngayon, maraming nasa mga iba't ibang iglesia, sasabihin nila ang tinig nila ito. Pero, taliwas sa itinuturo ng kasulatan, pag malinaw na taliwas yan sa itinuturo ng kasulatan, ay malinaw na hindi mula sa Diyos Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating bantayan ang sarili laban sa maling paggamit ng pangalan ng Espiritu. Isa pa riyan, ang ministeryo ng banal na Espiritu ay may kaugnayan naman ito sa mga apostol. Ang pangakong ito ay una lang natupad sa mga alagad. Sa Juan 14:26, sinabi ni Jesus na ang Espiritu ang magpapaalala sa kanila sa lahat ng kanyang itinuturo. Kaya sila ay naging tagapagdala na rin ng salita ng Diyos at naging pundasyon ng iglesia. Efeso 2:20. So, may ugnayan din ang Espiritu sa mga apostol dito. Kaya ang ating pong doktrina, ang tinatayuan po natin na turo ay apostolic teachings. Yun ang nagiging basehan din natin. Hindi tayo sumasang-ayon, sumasangguni sa mga teachings ngayon na nagsasabing fresh, new revelation na sinasabi nila, ito yung turo ngayon, ito yung gagawin natin. No. Unless na hindi yan apostolic, galing sa mga apostol, sa New Testament teachings, hindi natin tatanggapin yan. Meaning, tumutukoy muna ito sa apostolic foundation ng New Testament scriptures. Kaya masasabi natin na ang buong bagong tipan ay bunga ng patnubay talaga ng Espiritu. Kaya ang ating pagtitiwala sa Biblia bilang salita ng Diyos ay hindi lamang tradisyon, kundi paniniwala na ito ay produkto mismo ng Espiritu. Malinaw yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na
pamumuhay. Ibig sabihin, kapag binubuksan natin ang Biblia, kapatid, hindi lang salita ng tao ang ating binabasa, kundi buhay na patnubay ng Diyos mismo. Maliban pa dyan, ito ang importante din. Ang ugnayan ng Espiritu at ang Iglesia ngayon. Sa ating panahon, hindi na siya nagbibigay ng bagong revelasyon. Ang kanyang gawain ay tinatawag na illumination. Yan ang bagay na hinihingi natin sa Diyos. Illumine our minds, O Lord. Pagbubukas ng ating isip at puso upang maunawaan ang nakasulat sa Biblia. Hindi ka magtatangkat, magsabi sa Diyos, O Diyos, ibigay mo sa akin ang bagong aral. O Diyos, kausapin mo ko ngayon. Ano yun? Hindi. Ang hinihingi natin, the illuminating Word of the Holy Spirit. Yung pagbubukas niya sa isip natin. Yan yung hinahangad natin sa ating panalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Buksan mo, Diyos, ang aking pong isip upang sa gayon maunawaan ko ang inyong pong mga sinasabi sa salita niyo. Hindi hiwalay sa kanyang salita. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, nakatali siya sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kung yung buhay natin ay malayo at hiwalay sa salita ng Diyos, pagdududahan tayo. Pagdududahan ka, kapatid. Kaya hindi po pwede na sa araw-araw mong pamumuhay ay wala kang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa ating panahon, ito yung hinihingi natin, illumination. Ano po sabi sa 1 Corinto 2:10? 1 Corinto 2:10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya maliwanag ang punto po dito. Kung walang Espiritu, kahit anong galing natin sa teolohiya, sa theology, sa doktrina, eh hindi ito magbubunga ng tunay na pananampalataya. Kaya ang Espiritu ang nagdadala sa atin mula sa simpleng kaalaman tungo sa buhay na pagkakilala kay Kristo. Kasama dyan ang babala laban sa subjectivism. So at this point, let's make a negation and assertion out of this subjectivism. Pag sinabing negation, ibig sabihin pagtanggi. Kasi ito sa maraming iglesia ngayon, ang highlight o focus ay nasa mystical experiences, visions, dreams, at personal na karanasan o testimonya nagsasabing, narinig ko mula sa Espiritu kagabi na ganito daw ang dapat gawin. May special revelation ako ibubunyag sa inyo galing sa Diyos. May mga ganong mga preacher, mga bulaang turo. Well, sounds good sa mga hindi masyadong aral sa Biblia. Pero ang last revelation ng Diyos ay kay John. Ito ang Book of Revelation. So, dyan sila mahilig
At marami yan ngayon. At mapapanood nyo yan sa mga Facebook videos at sa YouTube videos. May kakilala nga akong pastor na sa kanyang Facebook post, maaga pa lang, 6 a.m. siguro, ang bati niya, ang post na ganito, "Hello, good morning, Holy Spirit." Well, wala namang masamang intention siguro ang FB friend ko na iyon. Pero ipinapakita nito na para bang ang relasyon sa Espiritu ay ginagawang parang independent sa relasyon kay Kristo at sa kanyang salita. Para bang ang layo-layo ni Kristo sa buhay ng isang tao at ang kanyang salita, pwede ko nang i-ignore yan basta may malapit akong relasyon sa banal na Espiritu. Ito ang problema. Madalas ang ganitong mga pahayag ay walang malinaw na batayan sa kasulatan. Hindi nakaugat lamang, kundi nakaugat lamang ito sa emosyon o personal na karanasan. Kaya the best possible way to respond to these claims ay ito. Show me the book, the chapter, and the verse. Kaya yan ang negation natin. Ang pagtanggi sa mga ganyan na pag-aangkin. Ito naman ang assertion natin o pagpapatibay. Malinaw ang sabi ni Jesus, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili pertaining to the Holy Spirit. Hindi siya gagawa ng bagay na mula sa kanya. Ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi nagdadala ng sariling mensahe. Sapagkat siya ay laging nakatali sa salita ni Kristo. At ang kanyang gawain ay ipahayag ang katotohanan ng Diyos. Ito naman, by way of my pastoral warning, ito ang panganib ng Pentecostal at charismatic subjectivism. Nagiging sentro ang karanasan imbes na si Kristo at ang kanyang salita. Kaya ang sukatan ng pananampalataya ay hindi kung ano ang nararamdaman mo, kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Kasi ang theological assertion natin dito ay naninindigan po tayo na ang Espiritu at ang salita niya ay hindi mapaghihiwalay. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay ang Espiritu ng Diyos at ang salita niya. They are entwined together. They go together. Kaya ang tunay na gawain ng Espiritu ay hindi upang pinayo tayo kay Kristo o dalhin tayo sa bagong karanasan, kundi upang ilapit tayo kay Kristo sa pamamagitan ng ano? Salita niya. Kaya itong nakasulat na bersikulo, nakikita niyo? Sanctify them in the truth. Your word is truth. Na tanging salita ng Diyos lamang ang tanging means o kaparaanan upang tayo ay pabanalin. Yan ang daan, tanging susi. John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pangalawang punto, ang Espiritu ay laging nagbibigay luwalhati kay Kristo. Ang Espiritu ay laging nagbibigay luwalhati kay Kristo. John 16:14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Kapag sinabi po ni Jesus, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo, dito makikita natin
ang pinakadiwa ng gawain ng Espiritu. Na hindi gawain ng Espiritu na itaas ang kanyang sarili. Siya ay isang tunay na persona na Trinidad, Diyos na totoo mula sa Diyos na totoo, Diyos ng katotohanan, ngunit ang kanyang tungkulin sa economic trinity na tinatawag sa theology ay hindi dalhin ang pansin sa kanyang sarili, kundi ituro at iluwalhati si Kristo. Kaya ang malinaw na daloy sa trinitaryong gawain dito, sabi ni Jesus, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. John 16:15. Kaya ang daloy ganito, mula sa Ama, patungo sa Anak, at ipahahayag o ipinahahayag ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi ito indikasyon ng kahinaan din. Hindi ito indikasyon ng pagiging mas mababa ang Espiritu kaysa kay Jesucristo. Kundi ito ang banal na kaayusan ng gawain ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos o pantubos. O pagtubos. In the whole redemptive work of God in the history, ay may kanya-kanya silang functions. Hindi ito insubordination. Hindi ito para bang mas mataas, mas mababa ako, hindi po. Pantay-pantay po sila. Hindi ito nangungulugan ng subordination sa pagka-Diyos. Sa ontological sense, sabi ko kanina, ang kalikasan ng Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu ay isa sa pagka-Diyos at pantay sa kapangyarihan. Pantay sila sa kaluwalhatian, pantay din sila sa kabanalan. Kaya huwag mong isipin na, ay, ang banal na Espiritu parang tagasunod ng Jesucristo yan. Hindi po ganun. Kasi sabi ko nga, yung ontological principle dyan ay magkaparehas po sila. Pero ang sinasabi po natin kanina, yung functional. So, ang pagkakaiba ay nasa functional roles sa redemptive history. Ang Ama ang nagsugo, ang Anak ang tumubos, at ang Espiritu ang nag-a-apply ng kaligtasan at gumagabay sa atin sa katotohanan. So, dapat alam mo yun. Kasi, mahalaga to. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos Ama ang nandun sa cross. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi malinaw si Jesucristo yun. Hindi mo din pwedeng sabihin ang banal na Espiritu ang nandoon sa cross. Hindi rin. Ano po? Kaya sabi po ni John Owen, the Holy Spirit's work is to glorify Christ, to reveal Him, to make Him known, and to render Him precious to the souls of believers. Kaya ang tunay na presensya ng Espiritu sa Iglesia ay hindi po nasusukat sa dami ng milagro, sa dami ng manifestations, sa dami ng mga emosyonal na karanasan. Hindi po. Nasusukat ito sa lalim ng pagmamahal ng Iglesia kay Kristo, sa kanilang pagsamba sa Kanya at sa kanilang pagsunod sa Kanyang salita. Kaya nais natin iwasto ang maling pagsamba dahil sa maraming modernong evangelical and Pentecostal gatherings, ang focus ay nandoon sa manifestations. Number 1, speaking in tongues, healings, prosperity. Ngunit sabi ni Kristo, wala doon, kundi luluwalhatiin niya ako. Kaya't anumang kilusan
na ginagawa o ginagawang sentro ang tao, ginagawang sentro ang emosyon, ginagawang sentro ang karanasan. Taliwas ito sa misyon po ng Espiritu. Sapagkat ang tunay na revival, kasi lagi mong maririnig yan sa mga Pentecostal na grupo, spiritual revival. Ang tunay na revival ay hindi noisy worship. Hindi noisy worship, kundi Christ-centered worship. Christ-centered worship. Sapagkat ang objective ng Espiritu ay upang ipakita ang kaluwalhatian ni Kristo ay sa pamamagitan ng salita. Na siya ay nagbibigay liwanag upang makita natin ang kagandahan ng Ebanghelyo. Para itong spotlight sa entablado. Ang ilaw ay hindi para makita ang bumbilya. Sa entablado, ang ilaw ay hindi para makita siya. Nilalagay ang spotlight sa entablado hindi para tawagin ang pansin ng tao at itutok ang mga mata ng tao doon sa spotlight, kundi upang makita ang mga artista sa entablado. Hindi nakatutok ang tao sa ganda ng bumbilya sa harapan. Ganyan po ang Espiritu. Hindi siya ang bida. Siya ang spotlight na tumututok kay Kristo. Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi para kumuha ng atensyon sa Kanya. Kaya maraming mga iglesia ngayon, paramihan ng kaalaman patungkol sa speaking in tongues. Paano makipag-ugnayan sa Holy Spirit at kung ano-ano pang programa ang ginagawa nila. No. Ang ginagawa ng Espiritu, hindi siya ang bida. Siya ang spotlight na tumututok kay Kristo upang makita natin siya sa buong kaluwalhatian. Kaya bilang praktikal na aplikasyon, sa pagsamba po, ang lahat ng elemento, yan man ay awit, pag-awit, pangangaral, dapat malinaw ito na nakatuon kay Kristo. Hindi sa personal mong emosyon. Sa ating buhay, ang sukatan ng puspos na Espiritu ay hindi mystical experiences, kundi Christ-likeness. At sa ating pong iglesia, bantayan natin na huwag malihis ang focus mula kay Kristo tungo sa tao. Lahat ng ating ministeryo dito, gawain, yan man ay preaching, Bible study, lecture, and fellowship, ay dapat nagbubunga ng mas mataas na pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Kaya, lastly, ito yung hamon sa atin. Ang hamon ng katapatan sa katotohanan. Kung ang Espiritu ay tinawag na Espiritu ng katotohanan, ang iglesia ay dapat manatiling nakaugat sa katotohanan ng kasulatan. Sa panahon ngayon, maraming iglesia ang mas inuuna ang nararamdaman kaysa sa nakasulat sa Biblia. Ngunit ang tunay na paggalang sa Espiritu ay makikita sa ating pagyakap sa Biblia bilang tanging pamantayan ng pananampalataya at buhay. Again, anong sabi ng versikulo ito na nasa harap natin? Sanctify them in the truth, because your word is the truth.
Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Tayo po'y manalangin. Salamat ang aming dakilang Diyos. Tunay nga, patuloy niyo po kaming iniingatan na hindi kami mahulog sa anumang mga patibong ng kaaway, mga bulaang magtuturo, propeta, mga maling aral. Salamat dahil dinala niyo po kami dito sa mga katotohanan na ministeryo gawain, makatotohanan na grupo, makatotohanan na iglesia, na kami ay tunay na tagapagdala ng makatotohanan na salita, na turo, upang sa gayon ang tao ay tunay na manindigan, magkaroon ng kaalaman, karunungan, hindi nakabase sa emosyon, bisyon, himala, o anumang gawa-gawa ng tao, kundi nakatali at tunay na naggagabayan ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng katotohanan. Muli salamat, O Diyos. Patuloy niyo po kaming ingatan pa at lumalim sa mga katotohanan aral na ito. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na kami ay muling maakit ng mga turo hindi makatotohanan. Nandito na po kami, galing na kami sa maling katuruan dati. At ipinagpapasalamat namin sa inyo, O Diyos, na hindi na kami muling babalik sa mga maling turo na iyon, sapagkat dinala niyo po kami dito sa bagong turo. Salamat sa Diyos Espiritu na siyang gumagabay sa amin at dinadala kami sa katotohanan kay Jesucristo. Salamat, O Diyos. Salamat ito po sa dalangin sa tayong pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen at Amen.